sumusunod at may ino-honor nila ang Diyos sa kanilang usapan. Sabi, then those who fear the Lord spoke to one another. Uusap sila. And the Lord listened and heard. See? Napakinggan ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa usapan ng mga matutuwid, mga taong may paggalang sa Diyos. And the Lord listened and heard. Ginamit yung salitang scroll. And the Lord listened and heard them. And so, a book of remembrance. Hindi lamang nakikinig ang Diyos, kundi sinusulat niya pa kung ano ang pinag-uusapan ng mga taong gumagalang sa Kanya at nagbibigay ng honor. Sinusulat niya, a book of remembrance was written before Him for those who fear the Lord and who meditate on His name. Verse 17, they shall be mine, says the Lord of hosts. On that day, I will make them mine. I will make them mine. Wow! Jewels! Ano ginamit dyan? Possession. And I will make up my treasured possession. Sabi ng New King James, on that day that I make them my jewels, and I will spare them, as a man spares his own son who serves him. Then you shall again discern between the righteous and the wicked, between the one who serves God and the one who does not serve Him. The one who serves God, eto ang usapan nila. Ino-honor nila ang Diyos sa kanilang usapan. Kung ito hindi nakaka-honor sa Lord, hindi nakaka-glorify sa Lord, stop. Change your conversation. Hello? Bakit? Kasi nakikinig ang Diyos. At yan ay nakasulat, sinusulat ng Diyos. Okay, honor God in your conversation. Pangatlo, honor God with your possessions. Honor God with your wealth and possession. Proverbs chapter 3, verse 9. Proverbs 3, verse 9. Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. See? Mga taong in-honor nila ang Lord doon sa first fruits ng kanilang increase, i-honor din sila ng Diyos. Hello? Doon sa mga taong inuna nila ang Diyos, gagawang kilala, yung unang sweldo niya, binigay niya sa Lord. Alam niyo ang reward nun sa Lord? Simula noon, yung tao na yun ay nag-prosper. Bakit? Kasi doon pa lang sa kanyang unang sweldo, sinabi niya sa kanyang puso, nandoon yung puso, nasa sweldo ko, sa trabaho ito na binigay ng Diyos, yung unang sweldo ay sa kanya. So, in-honor niya yung unang sweldo, yung tinatawag na honor the Lord with your first fruits. In-honor niya ang Lord sa kanyang unang kita, unang sweldo. Pero ano sabi ng verse 10? Ito yung resulta. Ito yung sagot ng Panginoon. So, your barns will be filled with plenty. Hindi mauubusan. Hello? Hindi mauubusan. Mga kapatid, sigurado ang salita ng Diyos. Dapat ang Diyos, ino-honor niya yung kanyang salita. Ino-honor ng Diyos ang kanyang salita. Hello? At hindi mo pwedeng i-violate ng Diyos ang kanyang salita. He is God. He is true. And He is faithful. So your barns will be filled with plenty and your barns will overflow. Sabihin natin, overflow. Yung mga taong marunong mag-honor, na-honor nila ang Diyos sa pamamagitan ng kanilang possessions, ng kanilang wealth. Binibigyan nila ng bahagi ang Diyos. Kailangan ba ng Diyos ng pera? Hindi naman kailangan ng Diyos ng pera.
Para, sinasabi ba ng Diyos siya, para makaisa ang Diyos sa atin? No, it is for our benefit, mga kapatid. For our advantage. Hello! Tingnan natin. Honor God. Malakay. Malakay. Chapter 1. Binasa natin kanina. Verse 6 to 8. As a son honors his father and a servant his master, if then I am the father, where is my honor? And if I am the master, where is my reverence? Says the Lord of hosts. To you priests who despise my name, yet you say, in what way have we despised your name? You offer defiled food on my altar, but say, in what way have we defiled you? By saying, the table of the Lord is contemptible. And when you offer the blind as a sacrifice, is it not evil? And when you offer the lame and sick, is it not evil? Offer it then to your governor. Would he be pleased with you? Would he accept you favorably? Says the Lord of hosts. Nag-offer kayo ng ano? Sabi niya, ino-offer ninyo yung mga bulag, yung mga pilay, yung mga lumpo, yung mga payat, mga sakitin. Sige, subukan ninyong i-offer yan sa inyong governor. Tingnan ko lang kung matutuwa ang governor ninyo, sabi ng Lord sa kanila. Hindi. How much more? God requires the best offering. God! Bakit sinabi ng Diyos ito? Dahil karapat-dapat na i-honor ang kanyang pangalan. Hello, mga kapatid, hindi para sa kanya, hindi para sa atin. It is for our advantage, for our benefit. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, para sa'yo. Para sa'yo. Ang laban na to. Ang laban na to. Pakyaw na to. Tingnan natin, lipat natin sa chapter 3. Chapter 3. Ito, pamilya na to. Mag-e-end na ako rito. Ano tapos natin? Malakay 3, verse 8. Will a man rob God? Tagalogin natin. Nasa Tagalog? Ha? Will a man rob God? Nanakawan ba ng tao ang Diyos? O pwede bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Yes. Kaya sagot ng mga tao, "Can you have robbed me?" Sagot ng mga tao, "In what way have we robbed you?" Sa mga Hapon, yung salitang rob, well, I rob you. I rob you, nanay. Love. Nasa Hapon, di ba? I love you means I love you. Pero pag sinabi ni Leon, wala naman ditong Hapon, ano? Wala naman sa pula. Pag sinabi, Lord, I love you. Huwag tayo magiging Hapon. I love you. No! Sabi ng Lord sa kanila. Sabi ng mga tao, in what way have we robbed you? So paano parang ka namin pinagnanakawan? Ang Diyos sumagot muli sa kanila. Sabi ng Lord, saan? In tithes and Offering. offering. Bakit kasi ino-honor ng Diyos yung hello? We will honor what God honors. Kailangan nating pahalagaan, kailangan nating i-acknowledge, kailangan nating respetuhin kung ano yung nire-respeto ng Diyos. Hello? Ito'y para sa atin mga kapatid, hindi para sa Diyos. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even the whole nation. Bring all the tithes into the storehouse, that they may be food in my house. See, that they may be food in my house. Pagnanakawan ba ng tao ang Diyos? Yes! Sa tithes and offering. Kung paano paraan? Ito
Itong mga taong ito, ang ino-offer nila sa Diyos, ano? Yung mga payat, yung mga tira-tira, yung mga lumpo, yung mga may sakit. Hello? Ang nire-require sa kanila ng Lord, yung honor sa aking pangalan. When we give our